Sa mga nagtatanong po pala kung anong itsura po nito pag tumama po sa isda, ganito po yung magiging itsura niya pag tumama sa isda. So pag tumama po ito sa isda, ganito, yan. Tapos pag tama po niyan, matatanggal po ito. Yan, pag tumagos sa isda, yan, babalagbag na po yan sa isda, ganyan, kaya hindi basta-basta mahuhugot. Welcome na naman po sa panibagong video mga ka-hunter. Sa video ko po palang to ay tuturo po sa inyo kung paano ang paggawa ng tiksay dart o yung bala po na pang tiksay ng ating mga marble gun. So tuturo ko din po sa inyo kung paano po yung diskarte ko sa kung bakit hindi nasusunog po yung tali o yung braid line na gamit ko. So bago po yan, pa-like and share naman po ng video to at pa-subscribe na rin po ng channel ko kung hindi ka pa po nakapag-subscribe. Okay, simulan na po natin yan. Tara na! Sa paggawa po pala ng ating tiksay dart, ang mga gagamitin po pala natin ay ito. Siyempre, unang-una na po dyan, gagamit po tayo ng rayos ng motor. Ito po. Gagamit tayo ng isang piraso ng rayos. Tapos yung Doms ballpen. Yan po yung Doms ballpen. Siyempre yung ating gagamiting tali, yung ating braided line. Yung size po pala nitong gamit ko ay 3.0. Tapos gagamit po tayo ng masking tape. Tapos ito pong level hose. Yung size po nitong level hose ay 10mm. Tapos yung inner niya po, yung butas niya ay 6mm. Siyempre gagamit tayo ng barena, tsaka grinder, tsaka metros. Tapos ito yung toy gun natin. Yung ating toy gun, siyempre kukunin natin yung sukat ng kanyang barrel. So yan, simulan na po natin. So ang sukat po pala ng aking barrel, ito po siya. 11mm po yung kanyang sukat. Mas maganda po kasi kung malaki yung inyong gagamitin na barrel para mas malakas po yung ating pantiksay. 11mm po, pwede po siya palahan ng impeholin. So yan po yung aking gagawa ng bala na pangtiksay. So bagong gawa ko pa lang po pala itong pangtiksay kong toy gun. Kaya gagawin ko po ng tiksay dart o yung bala na pangtiksay. So ang una po natin gagawin ay puputulin po natin tong nut, yung pinakang nut niya po. Ito pong nut ng ating rayos, tatanggalin po natin yan. So medyo matigas na po kasi ito, hindi ko matanggal ng plies, kaya ikakat ko na lang po dito. So bali yung magiging haba niya ay 15 cm yung kanyang haba, yung matitira pag tinanggal na po ito. So kailangan grinderin po natin yan. Gamit po tayo ng grinder. So ayan po, naputol ko na po yung ating gagamiting rayos. So tinanggal ko lang po yung yung nut o yung banda dito sa may thread, Tapos ito po ititira natin. Yan, yung may malaki po sa dulo. Ito po magsisilbi niyang pangpabigat para kahit malalim ay pwede nating birahin yung isda o kaya nating tagusin ng ating bala. So pagkatapos po pala nating putulin to, pwede na po natin tulisan to. O lagyan po natin ng tulis yung dulo. Ayan po, nalagyan ko na po siya ng tulis. Yan po yung itsura niya. Yan.
Madali lang pong gawin tong bala ng tiksay dart. So susunod naman po natin gagawin ay magpuputol po tayo ng Doms ballpen. Ito po. Magpuputol po tayo na ang haba niya ay 1 inches lang po yung haba. Yan po yung haba niya, 1 inches. Kung sa centimeter naman po ay 3 cm. Pwede na yung 3 cm. So, sa pagputol po pala nitong Doms ballpen na to, gagamit po tayo ng kutsilyo. Madali lang po pala makabili nito sa Lazada po tsaka sa Shopee. Madami po nito. I-search nyo lang po ang Doms ballpen. Putol po pala nito ay ganito lang. Tapos didiin nyo lang po. Yan. Igaganyan nyo lang po. Tapos, yan, putol na po. Madali lang putulin to. So, yan po yung kanyang haba. Ganito lang po kahaba yung ating kukunin sa ballpen. So, ngayon po pag naputol na natin tong ballpen, so, ang susunod natin gagawin ay palalakihin po natin yung butas nito. Yung palalakihin po natin butas ay hanggang kalahati lang po siya. Para may pasok lang po natin itong rayos ng motor. Yan, mga ganito lang po siya dapat. Hanggang dyan lang po sa kalahati. So, syempre gagamit po tayo ng barena. Yung bala ko po ay 1/8 yung size. So yan po, napalaki ko na po yung butas nitong ating ballpen. Yan po yung ano niya, butas niya. So yan, try natin. Yan o, nakakapasok na po itong ating rayos. Mas maganda po kasi na medyo maluwag-luwag siya dito, hindi yung masikip. Para pag naglagay po tayo ng tali ay sasakto na pong sisikip yan dyan. Yan. So, ang susunod po pala natin gagawin na naman pag napalaki na natin yung butas nito ay lalagyan po natin ng gatla itong rayos, yung ating pinakang dark. So, sukatan lang po natin ng kanyang paglalagyan. So, ipasok lang natin tong rayos dito sa ballpen. Tapos, kung sana hanggang yung ating rayos, yan, dyan po natin yan lalagyan ng gatla. So yan, yan po. So lagyan lang po natin ng sinyal bago natin gatlaan. Yan, dyan ko po banda gagatlaan sa may sinyal na yan. So ang gagamitin ko lang po niyan ay lagari sa bakal. Ito po ang ginagamit kong panggatla. So ayan po, nalagyan ko na po ng gatla. Yan po yung itsura niya. Ito po. Hindi naman po yung masyadong malalim yung pagkalagay ng gatla. Yung tama lang po. Hindi nga lang makita. Yan po yung gatla niya. Purpose ko po pala nitong gatla na to para may pagkapitan po yung ating tali. Hindi po siya mahuhugot dito. So ayan po. Yan. Yan, ito po yung gatla ko. Hanggang dyan lang po yung ating gatla sa may sa dulo nitong ballpen. So ang susunod naman po natin gagawin ay patutulisin natin itong dulo nitong ballpen. So syempre gagamit po tayo ng grinder. So ayan po, na lagyan ko na ng tulis yung dulo nitong ating ballpen. Yung dito po ito banda sa may
pinaluwag kong butas. Yan po yung magiging itsura niya. Yan. Dahil tapos na nating tulisan tong ating ballpen, so ayan, puputol naman po tayo nitong level hose. Yung magpuputol lang po tayo nito ng mga 0.5 o 5 mm yung kanyang haba. So mga isang piraso lang po. So ayan po yung ito po yung pinutol kong level hose. Ganito lang po yung kukunin natin kahaba. Yan. Ito po pala yung magsisilbing stopper natin dun sa ating barrel. Kaya lalagyan po natin itong level hose. So ang susunod naman po natin gagawin pag nakaputol na tayo nitong level hose, ay ipasok po natin dito sa ating dart. Tapos ipapasok po natin yan hanggang dito po sa may dulo dito. So madali lang pong ipasok yan, gamit lang po kayo ng plies. Ayan po mga canter, ganyan po yung magiging itsura niya pag naipasok na natin tong hose. Konting pantay lang. So yan, ganyan po yung magiging itsura niya mga canter. So ito po yung magiging stopper niya dun sa barrel. So yan, meron na tayong tiksay dart. So dahil tapos na po natin gawin itong tiksay dart, ay ituturo ko naman po sa inyo yung pagtali nito o yung pagtali ng braid line dito at kung bakit hindi nasusunog yung aking tali. So syempre gagamit po tayo ng braided line. Yung size po pala nito ay 3.0. Pwede din po kayo gumamit ng maliit dito, mga 2.5, pero mas maganda ganito yung size nya, 3.0. So ganito lang po yung pagtali niyan mga canter. So syempre ipapasok muna natin to dito. Yan, ipasok muna natin dito sa may butas tong ating tali. Yan. Tapos lagyan po ng buhol dito sa dulo. Yan, mga 2 buhol po para mas matibay. Tapos pagtapos nyo na pong lagyan ng buhol, pagdalawahin nyo po ito. Yan, ganyan po. Yan. Tapos itali nyo naman po dito sa dulo. Ganito lang po. Ibuhol nyo lang po ng isa. Tapos hugutin nyo po itong isa. Yan. Yung buhol po natin dito, magiging stopper na yan dito. Yan. Yan, para mas matibay. Dinoble natin to. Tapos pag nadoble na po natin tong ating tali, so dito naman yung diskarte nito. Ito pong dulo nitong ating braided line o yung ating tali, ilagay lang po natin dito sa ating nilagyan ng gatla. Yan po, ganyan po. Yan, madali lang pong ang pagtali nitong ating dart. Pagkatapos yung pong ilagay dun sa gatla, iikot nyo lang po itong dalawang yung dobling tali, iikot nyo lang po, tapos ipasok nyo dun. Yan ang tibay na po yan, hindi yan basta-basta mahuhugot. Yan, meron na po tayong tiksay dart. Yan po, dahil medyo maluwag po yung ating ball pen, yung pagkabutas po. Yan, yung paglagay ng tali, sumikip na po siya. Yan. Yan. So, dahil natalian na po natin tong ating dart, so ituturo ko naman sa inyo kung paano o kung ano ang diskarte para hindi masunog tong tali. So karaniwang nasusunog po yung ating tali pag
ng tiksay po tayo ay dito po banda. Kaya gagamit po tayo dyan ng masking tape. Ito po. So, gugupit lang po tayo dito ng kaunti. Katiting lang po yung ating gugupitin. So ayan, gugupit lang po tayo ng ganito kalaking masking tape. Yan o. Tapos ilalagay po natin dito sa may dulo ng ating bala o yung dito sa may ballpen. So estimatein lang natin kung hanggang saan yung ating paglalagyan. So ganyan lang po yung paglagay niyan mga ka-hunter oh. Ipupulupot nyo lang po dito sa tali kasi ito po yung magsisilbing protection para dun sa apoy sa loob ng ating barrel. Yan, tapos yan, pagulungin lang, isilin lang po para lumapat yung ating masking tape sa tali. So yan po. So ayan na po mga ka-hunter oh. Nailagay ko na yung ating masking tape. Ganyan po yung magiging itsura nya. Yan. Pag nilagay po natin yung ating bala dun sa ating barrel, ganyan po yung magiging itsura nya. So, hindi po siya masusunog dahil may harang na po tayong masking tape. Sa mga nagtatanong naman po dyan kung natatanggal ba itong masking tape, saka tagalan po ng paggamit natin dahil nababasa, natatanggal din po yan. Madali lang naman pong palitan. Katiting lang po namang masking tape. So ayan po, meron tayong bala o meron tayong tiksay dart na pang hunting ng isda. So ayan po. Ayan po mga ka-hunter oh. Yung iba po kasi naglalagay sila ng stopper dito, nilalagay sa may side yung tali. Kaso nga lang po, pag pumuputok tayo sa isda, nakakabig po nito kaya yung bala bumabatitok. Kaya minsan yung isda hindi natin tatamaan. Kaya mas maganda yung tali natin dito nakalagay sa may gitna. Yan po. So, testingin natin mga ka-hunter kung kasya nga ba dito sa ating barrel. Yan po yung ating barrel, yung pang-imbiholin 11mm po. So, yan po. Ganito lang paglagay niyan. Yan o, kasyang-kasya po. Kasyang-kasya. Yan o, saktong-sakto lang mga ka-hunter o. Nagtatanong po pala kung anong itsura po nito pag tumama po sa isda. Ganito po yung magiging itsura niya pag tumama sa isda. So pag tumama po ito sa isda, ganito. Yan. Tapos pag tama po niyan, matatanggal po ito. Yan, pag tumagos sa isda, yan, babalagbag na po yan sa isda, ganyan. Kaya hindi basta-basta mahuhugot. Kaya yung mga nagtatanong po dyan kung sadyang natatanggal po talaga, natatanggal ba tong aking nilagay na ballpen. Opo, natatanggal po talaga yan. Mas maganda po kasi pag natatanggal to, kasi didiretso na kagad yung bala, tatagos agad sa isda. So ganyan po. Yan o. Yan po, natatanggal po. So yan po mga ka-hunter, kung sana po ay may natutunan naman po kayo sa video kong to. Kung nagustuhan nyo po yung video ko ay pa-like and share naman po ng video to. Pa-subscribe na rin po ng channel ko kung hindi ka pa po nakapag-subscribe. Hanggang sa muli mga ka-hunter, abangan nyo naman po yung mga panibago kong video. At salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po.